Hi, God's morning mga brothers and sisters, YouTubers, at kung sino man ang manonood at makakapanood ng video na ito. Kung bago lang kayo sa YouTube channel na ito, huwag niyo kalimutan nga mag-subscribe at i-hit ang bell button para updated kayo sa mga charitable works, informasyon at salita ng Diyos mga brothers and sisters. So ngayon mga brothers and sisters ay ang pag-uusapan natin ang paano ba gumawa ng charity. Paano ba mag-coordinate? Paano pa ito gawin? Ano ba ang mga nasa likod na ito? Paano natin ito gagawin? So, pag-uusapan natin dito. So, actually, sa paggawa ng charity, para malaman ninyo mga brothers and sisters at kung sino man yung gustong mag-charity, kung paano ba, unang-una, ituturo ko sa inyo, siyempre, pag hindi kayo sanay sa paggawa ng mga charity na ito, sa una, sigurado mahihirapan kayo dahil nga, ito, kukwento ko sa inyo itong isang experience na ito. Merong mga tao na may mabubuting puso. So, ang ginawa nila, nakita nila sa kalye, lalo na dun sa may Rojas Boulevard, no? Kapaskuhan, gusto nilang tumulong, gusto nilang, siyempre, family sila, no? So, ang ginawa nila, siyempre, nag-empake sila, gumawa sila ng pamimigay dun sa mga kapuspalad, lalo na dun sa mga homeless or street dwellers. So, siyempre, ang mga taong yan, wala mga pinag-aralan. So, ang nangyari sa kanila, dahil nga, siyempre, hindi naman sila organized, okay naman na tumulong, pero kasi, siyempre, lalo na pagka tutumpukin kayo niyan. So, ngayon, ang gagawin ninyo para, yun nga, hindi kayo makaranas ng ganon, which is itong nangyari sa kanila, sila ay may sasakyan. So, nilagay nila yung pagkain dun sa sasakyan at imbis na napabuti yung kanilang outreach at ang kanilang charity, lalo pa silang napasama. Parang nagalit pa sa kanila yung mga homeless kasi magbibigay rin lang kulang. So, kaya nga napakaganda na kapag gagawa tayo ng charity is dapat nakikipag-coordinate tayo at organize siya. So, ayun, ituturo ko sa inyo kung paano yung paano ba maggawa ng charity na kung saan naka-organize siya. Okay, mga brothers and sisters, balik na ulit tayo. Maraming salamat pala sa mga hindi nag-skip ng ads at sumuporta dito sa YouTube channel na ito. So mga brothers and sisters, yun nga, ituturo ko sa inyo kung paano magsagawa ng charity. So unang-una sa lahat, so, bago tayo mag-charity, syempre, yun nga, kausapin natin si Lord. Yan. Unang-una, dapat lagi nating iniisip ang gawain na ito, hindi yung para nagpapasikat tayo. Hindi natin ito ginagawa para sa sarili natin. Ginagawa natin ito para kay Lord. Kasi, bibigyan tayo ni Lord ng mga tao na kung saan tutulong sa atin para may sagawa ang gawain ng Diyos. So una, gaya ng binanggit ko, una, kausapin natin si Lord dahil tayo ay instrumento lamang ng Diyos. Ayan. Una yon. So pangalawa, paano tayo tutulong kung wala tayong pantulong? So kailangan natin ng funds. Yan. Hindi ibig sabihin ng funds, ginagamit natin yung funds para gamitin ang pera sa walang kabuluhan. Yung pera, gamitin natin sa paggawa ng mabuti. At ang pera ay maging daluyan ng pagpapala. So, paano ka magbibigay kung wala kang pagbigay? Paano may magdodonate kung pakitang tao ka lang? So, gawin mo ito nang galing sa iyong puso. Dahil kapag ginawa mo ito, automatic gagamit si Lord ng mga tao na kung saan pagpapalain, kung saan may sasagawa ang outreach program. So ngayon, dapat ito nga ay nagmumula sa ating puso o funds. Pangalawa na yan, funds. So pangatlo, may funds ka nga, may pera ka nga, ready ka na mag-charity. So syempre, hindi naman ganun dapat na may pera ka lang. Hindi ganun kadali. Gaya ng ikukwento ko sa inyo, no? Yun nga, may nag-charity, may pera, pamilyang may kaya sa buhay, pero hindi nga naka-organize. So, imbis na napabuti, napasama pa. So, tumulong ka na, masama ka pa. So, ang gagawin natin dapat, lalo na kung malakihan na, doon tayo sa area ng, depende sa lugar, no? Depende sa sitwasyon. So, yung pangatlo,
dapat makipag-coordinate tayo dun sa barangay. Yan. Para organize. Let's say kami pupunta kami dito sa susunod sa may yun nga sa may tabing ilog, sa may um, Islam area na kung saan yung mga bata ay walang kakayahang bumili ng regalo. So ang goal natin ay pasasayahin natin sila. So yun nga, pangatlo, gaya ng binanggit ko, makipag-coordinate tayo sa barangay or kung sino man yun doon. Okay. Pang-apat, maghanap pa tayo ng yung makakasama natin. Kasi the more na mas marami, mas maganda. So mas madali yung outreach at organize siya. Kasi nga, kung hindi tayo naka-organize, magkakarambulan lang, imbes na masaya yung ating charity, may sagawa ng maayos, hindi magiging maganda. So yun. Yun yung pang-apat na humanap pa tayo ng makakasama natin or sponsor, no? O donors. So ito mahirap humanap ng sponsor at donors. Bakit? Kasi kung nakita namang sponsor at donors na pakitan tao ka lang at pera ang gusto mo pera ang habol mo dun sa charity at yun ang goal ng puso mo, mamimera ka, mangongolekta ka sa mga tao na tapos mandadaya ka, hindi ka magtatagumpay kapatid kung sino man ang manonood at makapanood ng ito. Ang goal, kaya nga tayo nagcha-charity is ginagawa natin ito para kay Lord, no? At ang pera para kay Lord ay pera para kay Lord. Hindi ito gagamitin sa pera na kung saan para lang sa ating kapritsyo or kung ano man. So, ang pera na ito ay para sa gawain ng Diyos. So, yun. At, yun nga, maghanap pa tayo ng maraming charity. Yun yung pang-apat ng mga sponsors o donors. Sa akin, based sa experience ko, dahil nakita naman talaga nila na kahit nga wala akong sponsor o donors, ginagawa ko ito. Kasi nga, habit ko ito. Ito yung aking mission na ginagawa ko ito kahit walang donors. Kahit hindi sila sumama, kahit ibang grupo, kahit solo ko lang ginagawa ko ito. Mapapanood yung aking mga video na hindi ako nagpapasikat o napipilitan o gumagawa ng ganito para sumikat lang. So, ang goal ko talaga is yun nga, makatulong. So, syempre, dahil nga lumalaki ito at nakikita ng mga tao na talagang tuloy-tuloy siya, kahit nga nandito na ako sa Dubai, tuloy pa rin. So, ang goal is talagang makatulong at ipanalangin natin sa Diyos na dumating yung araw na ito ay maging foundation. Hindi man ngayon, pero sa mga hinaharap. So, ngayon, nakahanap na tayo ng sponsors. So, syempre, dun sa panlima, hahanapan natin yung yung pagdarausan ng lugar. So, kung saan i-organize natin, dapat meron tayong, yan yung panlima. Tinutukoy ko na pang-anim yun nga yung stamp, no? Ibig sabihin ng stamp, yun yung parang meron silang coupon o stamp na hinahawakan para yung mga tao na yun nakapila, naka-organize. Yun yung mga taong bibigyan ng regalo, pagkain, damit, etc. Kung ano man yung ibibigay dun sa outreach na yun. So ngayon, yun nga, kailangan naka-organize siya ng maayos. So, I hope na natulungan ko kayo mga brothers and sisters at kung sino man ang manonood at makakapanood ng video na ito at nabigyan ko kayo ng informasyon. Oops, pahabol nga pala. Ayun, syempre kung gusto ninyong makipag-collab sa amin, sumama, huwag nyo kalimutan lang mag-message dun sa aking Facebook page. Meron naman ako doon. Nandun yun sa may YouTube channel, may link doon. Pwede rin kayong, personal nyo akong i-message, pwede rin naman ninyo. At may number, pwede nyo ma-check, nandoon yung mga, may Viber din doon. Panoorin nyo yung video ko, marami akong video na kung saan nandoon yung mga contact numbers ko, no? So, gusto nyo makipag-collab, yun. So, ngayon, maraming salamat sa panonood ng YouTube channel na ito. And, panoorin niyo ang kasunod na video na ito dahil dun sa next na video, ipapakita ko sa inyo yung pagdarausan ng ating outreach sa gaganapin ito, no? Sa ipanalangin natin kay Lord sa bago matapos ang taon, approximately December 30. So, panoorin ninyo at suportahan ninyo ang channel na ito. So, God bless you.
once again, this is Brother Edwin. Thank you so much for watching my video regarding doon sa kung paano yung mag-set up ng charitable work or yung outreach program na tinatawag. So, I hope na marami kayong natutunan sa video na yan. And yun nga, nakita ninyo din sa video ng panghuling video na kung saan doon namin isasagawa ang aming outreach. At isa sa mga napili nga natin yung mga taong nakatira doon sa ilog, no? So, yung mga taong kapos palad at walang-wala na inaasahan lamang ay ang Diyos. Na kung saan sila ay mga bata na walang kakayanan, bumili ng regalo sa araw ng Kapaskuhan at ang goal natin ay mapasaya natin ang mga bata na yan at bigyan sila ng ngiti. So, inaanyayahan ko kayo mga kapatid, brothers and sisters and around the world, including the all viewers here in YouTube channel, na gustong makipag-collab, gustong sumama sa outreach. Andyan lang yung contact number ko, makikita naman ninyo at abangan ninyo yung part 2 ng video na ito kasi dun sa part 2 ipapakita ko sa inyo yung action na kung saan paano namin isinagawa. Kahit nandito ako sa Dubai, sa ibang bansa, tuloy pa rin ang ating paggawa ng kabutihan. So maraming salamat sa suporta sa YouTube channel na ito. Lagi ninyong i-share ang video na ito, mag-comment kayo kung ano yung gusto niyo i-comment, mag-like kayo para mas marami pa tayong matulungan. At ang goal ng channel nito, gaya ng binanggit ko, makatulong. Ang goal ay magbigyan ng informasyon at Word of God. So, kita-kits tayo sa mga susunod na video and God bless you.